Okay, Jerome, I'm giving you this award from Gawad America Hollywood. This is the 2025 Viral Voice of Rock Award. Congratulations from Gawad America. You. Thank you very much. Hello, I'm Jerome Bardome, aka Elvis Presley of the Clones here in the Philippines. And Gawad America, thank you very much po for acknowledging my talent. And as a Filipino, we know that it is our pride that here in the world we are known as one of the most vocally talented people on earth. Wow. So mga Pilipino, alam kong hindi lang ako yung ganito, marami pang ganito sa inyo. Kaya pagpatuloy niyo lang ang pangarap niyo at ipakita niyo ang pride ng Pilipinas. So, congratulations, Jerome. May award ako, guys. Parang kailan lang nakaupo lang ako sa bahay, nakikinig ng Elvis Presley o kung nagre-record, gano'n. Pero ngayon na-acknowledge na ako, which is shocking actually dahil hindi ko naman na-expect mag-boom ako. So, thank you very much. Wala namang masyadong nagpo-push sa akin na kumanta noon. Pero siguro kasi dahil family of singers din yung dugo ko, yung family din, tumutugtog din, marunong mag-gitara, gano'n. Siguro na-acquire na lang din through the genes talaga. Pero na-discover ko lang talaga yung may wits ako nung kaya ko pa palang gawin yung ginagawa ko lang normally sa choir nung bata ako. Nung pandemic. Nung nag-start ako noon, hindi talaga. Na-realize ko lang na siya pala yung sumasayaw na walang sound, yung may sound effect lang. Kala ko kasi nung panahon ng bata ako, nung nakita ko siya. Kala ko mga 2,000 kilo lang din siya kay Darren Justin Bieber. Ano? Hindi ko akalain 50s pa pala siyang artist. Patay na pala. Kaya na-shock lang talaga ako, na-discover ko na ganun pala katindi boses. Dahil yun lang yung pinili kong singer sa Clones actually. Pero marami pa akong actually kaya gayan. Malalaman na lang. Wala po akong formal training. Yung pwede mong i-count yung sa choir, sa coro namin sa iglesia. Pero ano talaga siya eh, more on ano lang po talaga siya eh. Vocalization lang. Vocalization, hindi siya vocal training lang. Baga, kahit naman everyday in my life, pwede ko nang masabing vocalization yung repeated singing ng mga certain parts ng kantang inaaral ko. Baga, ganun lang din nangyayari sa film. Ano na yung pakiramdam nung after yan? Viral ka na, kilala ka na, anong pakiramdam? Nawala ba yung parang normal na Jerome before? Nandito pa rin. Nandito pa rin. Makulit pa rin, mapaglaro pa rin. Actually, mas ano lang. Tumanda lang, sabihin natin gano'n, immature lang. Pero still a bit immature kasi most of the time pa rin, nagkakamali pa rin ako. Kahit bata pa, isip bata pa rin most of the time, kahit sa isang tao. Pero yung ko lang naman pinapakita na talagang wala akong kailangan pang gawin na hindi na may kabubuti na. Kumbaga gusto ko lang talaga enjoy lang, laro lang, ganun lang. Kumbaga pag part ng pagiging entertaining, pag-entertain ko sa mga clients ko, pag nasa dito sa mga concerts ko is also a part of me lang na ano lang, gusto ko lang share yung talent ko sa mga tao na nakaka-acknowledge sa style and singing ko, sa boses ko. Ano yun, kasi may iba lang talaga na gaya sa social media, di ba, may iikot na minsan ganito, ganyan. Pero hindi naman namin na ano, kasi alam namin yung tunay na kwento. So kumbaga, parang ang nangyayari, obligado kami mag-update, gano'n, di ba? Kasi kilala nga. Pero at the same time naman, hindi naman namin kailangan kasi ano eh, hindi naman although yes, may mga nagkakaroon ng init minsan, pero hindi namin ginagawang big deal siya to the point na kailangan maapektuhan na kami mentally and physically. Pag alam naman namin ng kwento eh, sa mga topic na pinag-uusapan ng tao sa social media, alam naman namin kung yung kwento, kaya hindi na namin Gawad America Award, Hollywood, Lowe's Hotel. Jerome Bardome, yan, the 2025 Viral Voice of Rock Award.
Yun po ang in-award sa akin. Dahil, yun na nga, na-acknowledge yung pagiging impersonator or impressionist ko kay Elvis Presley, also known as the King of Rock and Roll. Again, God America, thank you very much for this. Ang pinaka-award ko na lang na nakuha, yung pinaka-award na nakuha ko, first and last ko is nung kinder pa ako. Ay, nung prep pa ako. Ganun ako kakulit kasi na. Kasi hindi naman ako competitive na tao, mahihain ako. Kaya wala akong award. So, this is my very first award talaga na sariling sigap at tiyaga namin na nakuha ko ng full passion ko lang talaga. Sabihin talaga na-acknowledge yung paghahasa ako sa boses ko and sa pag-entertain ko sa mga tao. So again, thank you very much to all the people. Kakaroon ako ng concert this April 9. Tapos, meron din akong magiging concert sa June in Canada. And abang-abang lang kasi may mga pasabog din tayo na hindi mo alam, baka bigla na lumabas sa isang araw. If ano naman kasi talaga, ihahayaan ako talagang hindi mag-Elvis. Talagang kaya ko naman po rin kumanta ng ibang style, yung talagang malayo kay Elvis. Kaso nga, yun po kasi ako nakilala. Kaya, yun lang talaga yung boses na ginagawa. Ang message ko lang naman po sa Gawad America is always keep on finding more young talented Filipinos like me. Hindi nyo alam, hindi natin alam na mas magaling, pwede pang maging mas magaling sa akin, mas magaling pa sa iba, o ganun-ganon. Kasi lahat talaga yan, sooner or later talaga, lalabas at lalabas yung mga yan. Kaya always keep on fighting your talents para mapakita talaga natin ang talento ng Pinoy. Ito, sample natin. When I walk through that door, hey, hey, oh, baby, a beautiful life. You're gonna make me so. If you don't treat me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice, treat me nice. If you really love me, baby, then treat me nice. Message ko sa inyo, mga fans ko, aka Video Romantics. Hello, pasensya na, madalas minsan talaga hindi ako online sa social media and hindi kami masyado nagpo-post. Pero kayo lagi ang aming unang iniisip pagdating sa performance ko, ganun. Kasi tutusin nga naman, wala naman talaga ako dito kung wala kayo. Kasi kahit anong effort ko man nagawin ko sa pagkanta ko, kung wala rin nakaka-acknowledge ng boses ko, hindi rin naman ako makikilala. So, thank you very much sa inyong lahat dahil nag-e-effort din kayo para sa amin, darling minsan talaga, para makita nyo lang kami kahit malalayo kayo. Nakakatuwa lang, and especially lalo na yung mga matatanda na fans natin dyan na minsan di na nakakalakad ng ayos pero talagang nagtsatsagang lumakad ng maayos para lang pumakita. Thank you very much sa inyo. Thank you sa lahat ng suporta, not just for me actually, for all of the other coaches. Again po, mga fans ko, ingat kayo palagi and God bless you. Thank you.